Magandang gabi po, Ginang Galvez. Ako po si Micaela Arligaspo mula sa UMS 1102 at sa pagkakataong ito, akin pong tatalakayin ang performance task number 3 na may kwentong Bunga ng Kasalanan ni Sirio H. Panganiban. Ito ay ang kwento ng mag-asawang sina Virginia at Rodin na dumaan sa mahabang panahon ng paghihintay para sa mumunting anak, subalit nang binigay sa kanila ito ay hindi madali ang pagtanggap sa pag-aalalang bunga ito ng kasalanan. Sa pamagat pa lamang ng teksto ay masasabi nating may negatibong pananaw o may negatibong nangyayari sa kwento, subalit ating talakayin sa pamamagitan ng semantic web ang kwento. Ang pangunahing kaisipan. Ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoong Diyos ay hindi kailanman magiging isang sumpa. Biyaya ito na hindi dapat tanggihan. Lubusan itong binibigyan ng halaga sapagkat kahit hindi natin hingiin, basta ay gumagawa tayo ng kanyang saloobin, ibibigay niya ang nararapat para sa atin. Kung walang pagtutulungan, hindi masusolusyonan ang problema ng pamilya. Sa pagiging responsableng ama ni Rodin at asawa, nagawa nitong itimos sa positibong pananaw ang kanyang asawa na si Virginia. Batay sa kwento na magkaroon ng anak sina Virginia at Rodin, hindi naging madali para kay Virginia na tanggapin na anak niya kanyang isinilang. Dumaan siya sa matinding stress o depression kung saan naapektuhan din ang pananampalataya niya sa Panginoong Diyos. Pangtulong na kaisipan. Ang kwentong Bunga ng Kasalanan na naglalayong mabigyang palaisipan ang mambabasa tungo sa kung paano hindi lubusang tinanggap ni Virginia ang kanyang anak sa kabilaman ng katotohanan kay tagal nila itong hinintay sa halos 10 taon ng kanilang pagsasama. Ang nais iparating ng pantulong na kaisipan kung ano ang dahilan kung bakit hindi naging madali kay Virginia at bakit nasabing bunga ito ng kasalanan. Ano ang trahedyang nangyari sa pamilya nila Rodin at Virginia sa panahong nagkaroon na sila ng anak na ito naman ang kanilang hinihintay. Atin pang talakayin. Sa bahaging ng semantic web, ang kwento ay tumatalakay sa pagsasama ni Rodin at Virginia. Ang mag-asawa ay matagal nang naghihintay ng anak na tila inalay nila ang kanilang sarili sa paggawa ng utos ng Diyos, pagpapayaman at bangaluho ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng gamot, muling nabuksan ang pag-asa sa kanilang anak at ito'y nagkatotoo nga. Matatawag na rin ang dalawa na ama at ina. Tila isang himala ang dumating sa kanilang buhay. Masaya nilang isinilang isang batang lalaki na matatawag na tagapagmana ng kanilang mga kayamanan. Ang tila isang trahedya ang dumaan sa pagdating ng mumunting sanggol ay nagtamo ng malaking pagbabago sa perspeksyon ng babae. Bilang pagmamalasakit ni Rodin, nagawa nitong madala sa katanyuan at kalinawan ang kanyang asawa at muling tumanaw ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Sa kabila man ng napagdadaanan ni Virginia, sa tulong ng kanyang asawang si Rodin ay nalagpasan niya ito. Ano ang kanyang naging bahagi? Ang naging bahagi ni Virginia sa kwento ay bilang pagiging matatag sa kabila man ng kawalan ng pag-asa o kahinaan ng loob dahil sa pagsilang ng kanyang anak. Masasabi natin karaniwan na lamang ang ganitong pangyayari. Ngunit minsan nakasasama ito lalo na sa mumunting bata. Ang bata ay nangangailangan ng matinding pagkalinga ng kanyang magulang, kaya dapat lamang na masolusyonan agad ang problemang tinatahak ni Virginia. Sa bahaging sina Virginia at Rodin ay butihing mag-asawa. Mayroon silang magandang buhay, disenteng pamumuhay, at nakamit lang ang pinakahihiling sa halos 10 taon nilang pagdarasal. Subalit hindi ito naging madali. Kay Virginia naging negatibo at malalim ang kanyang pag-iisip tungo sa kanyang anak at tila itinuturing ito na sumpa. Ang batang lalaki ay pinagkaitan ng pagmamahal ng ina tulad ng pagheles sa anak, pagbibigay ng gatas mula sa dibdib nito, at tila hindi ito itinuturing na isang himala at biyaya. Ito'y lubos na pinag-aalala ni Rodin. Ang batang lalaki ang bunga ng pagmamahalan at tunay na pananalig.
Walang imposible sa taong naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Ang taong hindi nagmamalo sa pag-ibig sa kanya ay makararanas man ng suliranin, babalik ito sa dati. Masasabi natin sa sino na bahaging ito ay ang pamilya nila Virginia at Rudin at kung paano naapektuhan ang sanggol. Sa mumunting edad pa lamang ay naranasan niya na ang napakulupit na trahedya, ngunit wala naman siyang kinalaman dito. Masasabi nating hindi naging madali ang buhay ng bata sapagkat ang ina na dapat na siyang nangungunang tagapag-alaga sa kanyang anak ay nakalimutan ang kanyang responsibilidad din. Ngunit sa tulong ng kanyang asawa na si Rudin, nagawa nitong isabuhay ang pagiging ina sa kabila man ng katotohanan ng hindi madali ang kanyang pinagdadaanan. Ang pagkabulak sa kalinawan, pagkahumaling sa kadiliman ang siyang naging dahilan upang hindi matanaw ni Virginia ang tungkulin niya sa kanyang munting anak. Sa bahagi namang saan, butihing doktor ang kanilang naging takbuhan sa pagresolba ng suliranin sa panganganak. Ang bungang ito ay hindi naging magandang pananaw kay Virginia. Tulad ng ilang mga bagong ina, nakararanas din sila ng stress o depresyon tungo sa paano nangyari o bakit nangyari. Subalit may awa ang Panginoong Diyos. Hindi niya hinayaan na ang bata ay maging musmus na lang. Naging isang dula ito ng mas patatagin ang alab ng isip at puso ng mag-asawa para sa kanilang anak. Sa dinami-dami ng kanilang material na nakamit, hindi ito sasapat kung mawawala lang dahil sa kamatayan. Iyon ang bahagi ng pagkakaroon ng anak, kung saan ito ang magdadala sa patuloy na pag-agos ng pamumuhay, maipamamahagi ang kabutihang idinulot ng Diyos sa iba at malalim na pagtanaw ng utang loob. Alam naman nating mga Pilipino na kapag may nararanasan tayo mga pagsubok, ay may dahilan na bakit nangyayari ito sa atin. Hindi ito binigay ng Diyos upang sabihin na hindi natin kaya. Binigay ito ng Diyos para patutayan na kaya natin sa kabila man ng iba't ibang suliranin na ating nararanasan. Katulad lang sa kwento nila Virginia at Rodina, sa kabila man ng trahedyang pinagdaanan, nagawa nila ito malampasan dahil matatag pa rin ang kanilang pagsasama at higit sa lahat hindi sila pinababayaan ng Diyos dahil ginagawa nila ang kautusan ng Panginoong Diyos. Ginagawa nila ang pagsisilbi at pagpupuri sa Kanya ng buong puso at buong buhay at buong kaluluwa. Sa baaging kailan naman, sa halos 10 taon ng kanilang matibay na pagmamahalan, hindi nila naisip na maghiwalay sa kabila man ng katotohanan sila ay wala pang anak. Sa tingin ko, ang dahilan kung bakit nananatili pa rin ang alab ng bawat isa sa rasong walang ibubuyag ang Diyos sa atin kung patuloy tayong sasamba sa Kanya. Totoo ito. Kahit sa panahon ngayon, kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, kapag tumitindig tayo sa kapangyarihan ng Diyos, gumagawa rin siya ng paraan para hindi tayo manglumo sa buhay na ito. Nakakamanghang isipin na hindi man literal nakikita ang biyaya mula sa Diyos, subalit sa bawat segundo ng buhay ay maituturing na rin na pagmamalasakit sa atin ng Diyos. Walang araw dapat na pinalalampas sa pagpupuri at paggawa ng mabuti na naaayon sa kanyang mga kautusan. Masasabi nating kapag tayo ay sumunod sa mga kautusan ng Panginoong Diyos, sa kabila man ng mga taong naninira sa atin, mga kagamitang pumipigil sa atin, alam natin na kapag tayo may bugso ng isip, puso at kaluluwa, tayo ay sasamba, tayo ay magpupuri. Gayon din ang Diyos sa atin. Kapag tayo nagpakasakit para sa Kanya, gagawin niya din ang lahat ng ating kahilingan at nagigit sa lahat, mga bagay na hindi natin hinihingi ay darating. At iyon ang pinakamalaking biyaya na binibigay ng ating Panginoong Diyos na dapat nating sumikapang pagpasalamat sa Kanya. Sa bahagi namang bakit, ang bawat yugto ng buhay ay may kaukulang dahilan, lalo na para sa kapagpapatibay ng ating katatagan at pagkakaroon ng positibong pananaw. Hindi pinababayaan ng Diyos ang mag-asawang Rudin at Virginia sapagkat hindi sila nito pinagkaitan ng kanilang hiling sa kabila man ng hinaba-haba ng panahon. Nagbibigay ito ng positibong pananaw tungo sa bagong bukas na tatahakin.
Hindi dapat manglobo ang mag-asawa kahit hindi man agad ito binigay, sapagkat hindi naman magbibigay ang Diyos kung sa panahong iyon ay hindi pa sila handa o maaring wala pang sapat na kakayahan sa pagtanggap nito. Si Virginia ang naging marupok sa nangyari sa kanila, subalit Diyos pa rin ang nagsilbing yugto tungo sa pagbabagong buhay para sa kanyang anak at bagong yugto sa kanilang pamilya. Sa bahaging ito, masasabi natin na dapat ang tao ay matutong maghintay. Sa 10 taon na yon ay masasabi kong hindi madali na maghintay ng anak. Sa 10 taong pagsasama tila, wala nang buhay ang isang mag-asawa. Napakahalaga na tayong mga Pilipino ay magkaroon ng katatagan ng kaisipan at pagpapasensya sa sarili na sabihin natin, tiisin muna natin, maghintay tayo. Sa paghihintay na yon, dapat ay kasamang pananalangin at paggawa ng kautusan ng Diyos para lubusan niya tayong tulungan sa ating mga kahilingan. At panghuli, paano? Ang lahat ng nararanasan ni Rodine at Virginia ay may hangganan. Lahat ay may katapusan. Ngunit ang aral na nakuha ay walang hanggan. Dadalhin ng pamilyang Rodine at Virginia ang nangyaring aral sa kanilang buhay na ititimo nila sa isipan ng kanilang anak. Ang karanasang ito ay isang inspirasyon tungo sa mas malalim na pagtanaw sa kalooban ng Diyos. Maliban sa pagpamamana ng materyal na bagay, dapat ding ipamana ang pananampalataya na hindi nagmamaliw kailanpaman. Napakahalaga ang katotohanan ng hindi man lahat ay mayaman sa materyal na bagay. Magiging maginhawa ang pamumuhay kung buhay na buhay ang pananalig sa Diyos. Ito ang pinakamalaking dapat tunguhin ng mga magulang sa kanilang mga anak para hindi sila mawalan ng pag-asa. Kahit sa simpleng tulad ko na estudyante, dapat kong ipamana sa aking magiging pamilya o magiging mga anak ang naging bahagi ko bilang estudyante sa panahon ng pandemya. Alalahanin natin ang bawat suliranin na ating nararanasan ay may nakatatak na pananaw sa atin o may nakatatak na aral sa atin. Sapagkat hindi naman tayo magiging matagumpay kung hindi tayo nagkaroon ng motibasyon o inspirasyon sa paggawa nito. At ang pangunahing inspirasyon na dapat nating tamuhin ay ang pananampalataya sa Diyos at pananalig sa kanyang magagawa. Mahalaga na ipamana natin ng mga salitang ito dahil walang hanggan ang magagawa nito sa mga aral na kaya nating ipamana sa iba. Higit sa lahat, ito ay tutunguhin tayo sa magandang buhay na ating tinatahak. Mahalaga na ang mga anak natin ay makaranas din ng mga hirap sa pamamagitan ng pagpapaalala natin at mga pangaral. Sila ay matututo at sila ay magiging matatag at maiwasan ang pagkalumo, pagiging marupok sa problema at higit sa lahat, maiwasan ang kawalan ng pag-asa. Yan lamang po ang aking bahagi. Sana po ay inyong napakinggan ang aking buong pagpapahayag. Ako po si Micaela Ardegas po mula sa UNS 1102. Magandang gabi po, Ginang Galvez. Salamat po.